Yan ang tumambad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-53 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa ilalim ng diktadurya ng kanyang ama. Nitong September 21, isang sigaw ang tumaguntong sa Luneta at EDSA at iba't ibang lugar ng bansa. Paano ba tayo umabot sa ganito? Mahalin natin ang Pilipinas. Bangon bayan muli. Haharapin natin. Sama-sama tayong babangon muli. Mahigit 3 taon nang nasa pwesto si Marcos. Ngayon, hinaharap niya ang puot ng mga taong niloko ng mga opisyal ng gobyerno. Ang unang kalahati ng termino ni Marcos, pinutakte ng kaliwat kanang kontrobersya. Sama-sama po tayong babangon muli. Hanggang sa nabuwag ang unity team tandem nila ni Sara Duterte. We are not candidates anymore. Ang bangayan nila umabot sa pag-impeach ng House of Representatives sa Vice-Presidente. We have served as your speaker. Ang pinsan ni Marcos, si House Speaker Martin Romualdez na tinatawag ni Sara na tambaluslos, ang itinuturo na may pakana ng lahat. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaluslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanapbuhay. Frontrunner kasi ang Vice-Presidente sa surveys ng Presidentiables sa 2028. At nasa laylayan si Romualdez na pinaghihinalaang pambato ni Marcos na papalit sa kanya sa Malacanang. Mas gugustuhin na po namin matawag na tambaluslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Paratang pa ng Vice-Presidente, may balak daw sina Marcos at Romualdez na ipadispatcha siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Anong kasalanan ko? Lalong lumala ang relasyon ng mga Duterte at Marcos nang arestuhin ng ama ng Vice-Presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agad dinala sa The Hague ang Rodrigo Roa Duterte at ikinulong si Duterte para panagutin sa mga patayang nangyari umano sa drug war ng kanyang administrasyon. Tuluyang bumagsak ang ratings ni Marcos kasunod nito. The past 3 years have been overshadowed by the Duterte arrest, by the Sara impeachment, and by the breakup of the unity team. So much so that it's becoming to define the Marcos administration. Dahil sa hidwaang ito, umalma ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte mula Davao hanggang the Netherlands. And that's not looking good for somebody who wanted to revitalize the Marcos family name. Maging ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos hindi sang-ayon sa pagkaaresto kay Duterte. Naiyak ako at katulad ng marami na bigla kung bakit tinangay ang isang Pilipino, matanda na, may sakit, dinala sa ibang bansa. Sa kabila ng mga batikos, pinanindigan ni Marcos ang pangakong pagbabago. Binuo niya ang alyansa para sa bagong Pilipinas nitong nakaraang eleksyon. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Bumitiw sa alyansa si Senator Amy. Si Camille Villar naman, namangka sa dalawang ilog. Inendorso sila ni Sara at parehong nanalo. Sa natirang 10 kandidato sa pagkasenador ni Marcos, 5 ang nanalo. Sa 10 inendorso ng dating Pangulong Duterte, 3 ang pumasok sa Magic 12. Ang natirang 2 nanalo, si Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ay parehong miyembro din ng oposisyon. Itong midterm election, informal referendum siya on the performance of the administration and its popularity. It's a signal to Marcos himself to do better
alam ng Marcos Jr. administration that they will have to work hard. It has to do something different. Dahil sa resulta ng halalan at surveys ng performance rating niya, may mga nagsasabi na lame duck na raw ang Pangulo. I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin ninyo. Ngayong hati ang mga alyansa sa Senado at Kamara, malinaw ang mensahe ni Marcos na isantabi ang politika para maatupag ang ipinangako niyang pagkakaisa. Pero sadyang marami ang hindi nakikinig. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon, yung pagbaha dito, pero may mga sasakyan pa rin na mga nakaparada ang hindi agad nadala sa mataas na lugar at nalubog sila sa baha. Pati ang langit, tila ipinakita na rin ang galit. Hindi may kakaila na nadungisan ang termino ng Pangulo dahil sa malaking pagkukulang sa pagtugon sa mga issue at ng tensyon sa sarili niyang administrasyon. Sa likod ng napakaraming issue at malalim na korupsyon, nag-umpisa ng sumabog ang galit ng sambayanan. Gusto ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Ang inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Sagad na nga ba ang galit ng taong bayan sa 3 taon na natitira sa termino ni Marcos? May pag-asa pa ba ang bagong Pilipinas?